Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 40. Kapag sumara ang daan. Pagkasara ng pinto, sumabog ang katahimikan. Biglang gumalaw ang sahig sa ilalim ng paa ni Lucas, hindi dahan-dahan, kundi marahas. Umangat ang isang bahagi ng sahig, parang bibig na handang lumunok. Tumalon siya palayo sa huling segundo, dumulas ang talampakan sa bakal na basa ng hamog. Sa gilid ng silid, may mga bakal na talas na bumulusok mula sa dingding. Gamulong si Lucas sa sahig, sumadsad ang balikat sa pader. Sumipol ang hangin sa tabi ng tenga niya, 1 pulgada lang ang pagitan ng talam at ng ulo niya. Humigpit ang panga niya, hindi ito pintuan, ito ang kulungan. Muling gumalaw ang silid. Ang mga pader ay dahan-daang naglalapit, parang pinipisil ang espasyo. Sa itaas, may mekanismong umuugong, mas mabigat kaysa sa mga nauna. Tumakbo si Lucas patungo sa kabilang dulo, tumalon sa umuangat na plataporma, sumabit sa rehas at umakyat sa mas makitid na pasilyo. Habang umaakyat, may narinig siyang yabag, papalapit. May paparating. Humigpit ang hawak niya sa rehas. Kung titigil siya, dudurugin siya ng silid. Kung tutuloy siya, sasalubungin niya ang mas mabigat na laban. Pagkalampas ni Lucas sa makitid na pasilyo, sumalubong sa kanya ang mahabang koridor. Madilim, malamig ang ilaw, at may mga aninong gumagalaw sa magkabilang dulo. Biglang sumiklab ang pulang ilaw sa kisame. Alarm! Mula sa likuran, may mga yabag na sabay-sabay, mabilis, sanay, walang alinlangan. Mga tauhan ng Rosa Negra. Tumakbo si Lucas. Hindi basta takbo, mabilis, kalkulado ang bawat hakbang. Sa kaliwa, may rehas na biglang bumaba. Sa kanan, may pintong kalahating bukas. Dumiretso siya sa gitna, sumadsad ang balikat sa pader para umiwas sa bumulusok na metal bar mula sa kisame. Isang bantay ang sumulpot sa unahan. Sa isang iglap, dumulas si Lucas sa ilalim ng suntok nito, tinapik ang tuhod ng kalaban at pinatumba ito. Hindi siya tumigil, hindi ito laban na pang-isahan. Habulan ito. Sa likod niya, mas dumami ang yabag. May umalangaw-ngaw na utos, maiksi, matalim, na hindi niya narinig ang salita, pero ramdam niya ang ibig sabihin, isara ang ruta. Biglang bumukas ang pinto sa kaliwa, dikoy. Kita niya ang galaw ng anino sa loob. Umiwas siya, tumalon sa kanang rampa habang bumabagsak ang bakal na pinto sa likod niya. Isang bala ang tumama sa pader sa tabi ng ulo niya, crack. Wala siyang baril. Wala siyang oras. Huminga siya ng malalim habang tumatakbo. Hindi niya kailangang manalo ngayon. Kailangan lang niyang makalapit. Sa dulo ng koridor, may kurbadang pababa, mas madilim, mas tahimik. Doon siya lumusot, habang ang mga yabag sa likod niya ay patuloy na sumusunod. Habang pababa ang takbo ni Lucas sa kurbadang pasilyo, biglang nagiba ang tunog ng sahig sa ilalim ng paa niya, hindi na pantay ang yabag, may bahagyang pag-ungol ang bakal. Mali, sa susunod na hakbang, bumigay ang isang bahagi ng sahig. Nalusot ang paa niya, napahawak siya sa gilid sa huling segundo. Sa ilalim, may umiikot na bakal na talas, dahan-daang umaangat na parang bibig na handang sumakmal. Hinayla niya ang sarili paitaas. Mula sa likod, may sumigaw, papalapit na ang mga bantay. Tumalon si Lucas pabalik sa buo pang sahig. Sa sandaling tumapak siya, bumagsak ang isang bakal na panel mula sa kisame, klang, dumaplis sa balikat niya. Sumabog ang sakit hanggang sa leeg, muntik na siyang matamba. Ngunit hindi siya tumigil. Gamulong siya sa gilid, dumaan sa makitid na espasyo sa pagitan ng dalawang papasok na pader. Ang hinga niya'y paputol-putol, ramdam ang init ng dugo sa balikat. Sa likod niya, narinig niya ang pagsara ng bitag, may isang bantay na hindi nakaabot. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw,
tapos katahimikan. Saglit siyang napahinto sa sulok ng pasilyo. Isang hakbang na lang, tapos na siya. Pinilit niyang pakalmayan ang paghinga. Hindi pwedeng dito matapos. Sa unahan, may 200, ang isa, maliwanag ngunit masikip, ang isa, mas madilim ngunit mas mahaba. Sa likod niya, papalapit muli ang mga yabag. Saglit na tumingin si Lucas sa 200, ang maliwanag na masikip, at ang madilim na mas mahaba. Pinili niya ang masikip. Mas kaunti ang galaw ng bitag doon, pero mas kaunti rin ang espasyo para umiwas. Huminga siya ng malalim. Sa unang hakbang, umangat ang 2 bakal na rehas mula sa sahig parang panga na nagsasara. Tumalon si Lucas pasulong, dumulas sa pagitan ng mga rehas bago pa tuluyang magsalubong. Sumadsad ang bisig niya sa matalas na gilid, napunit ang balat. Hindi siya yumangal. Sa ikalawang hakbang, may lumusot na manipis na kawad mula sa pader, nakapulupot sa palso niya. Sa isang iglap, inikat niya ang katawan, hinayla ang kawad palapit sa poste at ibinuhol ito sa umuugong na mekanismo. Pumutok ang kawad, at huminto ang paggalaw ng pader sa isang gilid. May nabuksang makitid na espasyo. Sumiksik si Lucas, ramdam ang kirot sa braso habang dumudulas ang dugo. Sa likod niya, may sumalpok sa rehas, hindi nakaabot ang unang bantay. Ngunit sa sandaling makalusot siya, may sumabog na liwanag sa unahan. Isang bagong hanay ng bitag ang nagising, mas mabigat ang tunog, mas mabagal ang galaw, pero mas malawak ang saklaw. Napahinto si Lucas. Isang harang ang nalagpasan, pero mas mabigat ang kasunod. Tahimik ang silid, masyadong tahimik. Nakaupo si Althea sa malamig na sahig, nakasandaw sa pader. Ilang oras na siyang binabantayan, ngunit ngayon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pasilyo. May kakaibang ugong sa mga tubo sa itaas, parang may gumagalaw na mas mabigat kaysa dati. Pinaikit niya ang mga mata, may biglang kirot sa dibdib niya, hindi sakit sa katawan, kundi kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may hinihila sa kanya palayo sa hininga niya. Lucas. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naisip ang pangalan. May narinig siyang malayong kalabog, klang, kasunod ang tunog ng metal na nagkikiskisan. Mula sa kisame, may alikabok na bumagsak. Ang ilaw sa sulok ng silid ay kumurap. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya nakikita si Lucas. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pero may pakiramdam siyang may nangyayaring masama, parang may lab ang hindi niya kayang tulungan, pero siya ang dahilan kung bakit naroon ang taong iyon. Humigpit ang panga niya, kung totoo mang naririnig niya ang kaguluhan sa kabilang pasilyo. Kung totoo mang may humahabol at may mga bitag. Isa lang ang hiling niya. Sana makarating ka, sana huwag ka nang masaktan pa. Sa labas ng silid, may dumaan na yabag. Mabigat, marami. Biglang sumara ang ilaw. Pagpasok ni Lucas sa mas malawak na silid, nagbago ang tunog ng paligid. Mas malalim ang ugong, mas mabigat ang galaw ng mga mekanismo. Ang sahig ay may mga guhit na metal na tila tahimik lang pero maliwanag ang babala. Isang hakbang pa, biglang umangat ang 4 na panel mula sa sahig, sabay-sabay, parang mga pader na gustong magsara sa gitna. Tumakbo si Lucas sa pagitan ng dalawa, pero may bumagsak na talam mula sa kisame, dumaplis sa gilid ng kanyang tagiliran. Yumigkas ang sakit, kumapit ang palad niya sa pader para hindi matambak. Sa susunod na iglap, bumukas ang sahig sa unahan, isang makitid na bangin na may gumagalaw na plataporma. Tumalon siya, sumabit ang kamay sa gilid ng bakal, pero dumulas ang sugat niyang braso. Muntik na siyang bumitaw. Huminga siya ng malalim, pilit hinayla ang sarili paitaas. Sa sandaling nakaangat siya, bumagsak ang isang mabigat na panel sa mismong kinatatayuan niya kanina. Kung nalate siya ng 1 segundo, tapos na. Napahiga siya sandali sa sahig, hinihingal, nanginginig ang mga daliri. Ramdam niya ang init ng dugo sa tagiliran at braso. Ang mga bitag dito ay hindi para manakot, para talagang pumatay. Muling gumalaw ang mga pader. Wala nang pahinga.
Sa unahan, may makitid na lagusan na bahagyang bumukas, parang humihila sa kanya palabas. Ngunit sa gilid ng lagusan, may maliit na pulang ilaw, senyales ng mas masalimuot na mekanismo. Napapikit si Lucas. Kung lalapit siya, may kapalit. Kung uurong siya, dudurugin siya ng silid. Tahimik ang control room, maliban sa mababang ugong ng mga makina at ang tuloy-tuloy na paglipat ng mga feed sa monitor. Nakatitig si Severo sa screen. Nakita niya ang pagbagsak ng mabigat na panel, ang pwestong dapat kinatatayuan ni Lucas isang sandali lang ang nakalipas. Nakita niya ang pagdulas ng kamay sa gilid ng bangin. Nakita niya ang sandaling halos bumitaw ang binata. Saglit na kumurap ang mata ni Severo. Isang iglap lang pero sapat para mabasag ang dati niyang lamig. Isang segundo pa, bulong niya sa sarili. Isang segundo pa, tapos na. May kumurap na pulang ilaw sa panel, senyales na nagising ang mas mabibigat na mekanismo. Inilapit ni Severo ang daliri sa control, handa nang mag-utos ng mas mahigpit na galaw. Huminto siya. Sa kabilang screen, nakita niya ang mukha ni Lucas, dugo sa tagiliran, nanginginig ang hinga, pero hindi umatras. May kung anong pamilyar sa tindig, sa paraan ng pagtitig sa panganib na parang tinatanggap ito bilang bahagi ng daan. Bahagyang kumunat ang noo ni Severo. Hindi ka pa dapat mamatay, wika niya, mahina. Hindi pa. Hindi niya inurong ang mga bitag, ngunit hindi rin niya dinagdagan. Isang sandaling pahintulot, hindi awa, kundi pagsubok kung hanggang saan patatagal ang binata. May pumasok na tauhan sa silid. Sir, lumalapit na ang mga bantay sa lokasyon niya. Tumango si Severo, bumalik ang lamig sa tinig. Panatilihin ang pressure. Huwag siyang bitawan. Pero, huwag niyong tapusin. Bumalik ang tingin niya sa monitor. Sa unang pagkakataon, may bahagyang tanong sa mata ni Severo. Hanggang saan ka tatagal? Nakahinto si Lucas sa pagitan ng dalawang landas, ang isa, makitid na lagusan na tila humihinga ang pader sa bawat galaw, ang isa, mas maikling pasilyo na biglang bumukas sa kanan. Mas maliwanag ang ilaw sa maikling daan, mas tahimik ang ugong ng makina. Masyadong tahimik. Sa sahig ng maikling daan, may manipis na guhit ng pulang ilaw, mahina, halos hindi mapansin. Hindi ito karaniwang babala, parang sinadyang ipakita, para maakit. Humigpit ang panga ni Lucas. Kung ito ang tunay na daan, makakabawi siya ng oras. Kung ito ang bitag, dito siya babagsak. May yabag sa likod niya, papalapit ang mga bantay. Ang mahabang ruta sa kaliwa ay unti-unting sumisikip, ang mga pader ay dahan-daang naglalapit, parang tinutulak siyang pumili. Sumilip si Lucas sa maikling daan. Sa dulo, may pinto, bahagyang nakaawang, parang paanyaya. Sa hangin, may kakaibang lamig, amoy ng langis at bakal na bagong gising. Hindi ka ligtas, bulong niya sa sarili, hindi niya alam kung para kanino. Kinuha niya ang maliit na tornilyo na nakabaon sa sahig, hinayla, inihagis sa unahan ng maikling daan. Sa sandaling tumama ito sa guhit na pulang ilaw, biglang umangat ang dalawang patagang talam mula sa pader, crack, mabilis, tahimik, nakamamatay. Napaikit sandali si Lucas. Kung pumasok siya roon, tapos na. Ngunit sa likod niya, mas bumilis ang paglapit ng mga pader sa mahabang ruta. Ang oras ay kumakain ng espasyo. May isa pang makitid na puwang sa gilid ng maikling daan, halos hindi makita, parang daanang para lang sa isang taong handang sumiksik sa panganib. Huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng bitag ay may iisang sagot. Minsan, ang daan ay nasa gilid ng bitag mismo. Tahimik ang pasilyo sa labas ng silid ni Althea, pero ang katahimikan ay may bigat. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa, mabagal, malalim, at papalayo. Napahawak siya sa pader. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang parang lumayo ang pakiramdam niya, parang may tinatahak na landas si Lucas na hindi patungo sa kanya, kundi palayo. Hindi sa distansya ng hakbang, kundi sa distansya ng direksyon. Lucas.
Mahina lang ang pagbanggit niya ng pangalan, pero parang may nawawala sa tunog nito. May umalangaw-ngaw na malayong ugong, hindi kalabog, kundi hinga ng mga makina. Kasunod nito, may bahagyang pagyanig sa sahig. Parang inililipat ang mga pasilyo, parang inaayos ang mismong mundo para hindi sila magtagpo. May dumaan na anino sa labas ng pinto. Mabigat ang yabag. 2, 3, biglang kumurap ang ilaw sa loob ng silid. Sa kisame, may kumislot na cable. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. Napapikit si Althea, hindi niya nakikita si Lucas. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pero may pakiramdam siyang ang direksyon na tinatahak niya ngayon ay hindi ang daang patungo sa kanya. At iyon ang mas masakit kaysa sa distansya. Humigpit ang dibdib ni Lucas habang sumisiksik siya sa makitid na puwang sa gilid ng maikling daan. Ramdam niya ang gaspang ng bakal sa balikat, ang init ng sariwang sugat sa braso. Isang maling galaw, masusugatan siya ng mas malala. Sa likod niya, pumutok ang mga yabag, malalapit na, mabilis, sabay-sabay. May umalangaw-ngaw na utos sa pasilyo, mga salitang hindi niya inintindi, pero malinaw ang ibig sabihin, isara ang daan. Biglang bumaba ang isang rehas sa dulo ng puwang. Tumalon si Lucas pasulong, dumulas ang paa sa mad-ulash na bakal. Isang kamay ang humablot sa hangin, may humawak sa kanyang jacket. Nabunot ang tela, nabitawan siya sa huling segundo. Sumubsob si Lucas sa kabilang panig ng puwang, gamulong sa sahig habang bumagsak ang rehas sa likod niya, klang, isinara ang pagitan nila ng mga bantay. Ngunit hindi pa tapos. Sa unahan, may isa pang pinto ang dahan daw ang bumubukas. Hindi niya alam kung daan palabas o panibagong bitag. Sa likod ng rehas, may mga mata na nakatitig sa kanya, galit, determinadong bawiin ang pagkakataong muntik na niyang maaga. Huminga siya ng malalim. Isang pintong babukas. Isang pintong sasara. Wala ng oras para umatras. Kung nagustuhan ninyo ang episode 4 na po, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.